How are you today, ma'am? Magandang hapon sa inyo lahat, mga kababayan ko dito sa Duterte Street sa Hague. Okay ako today and madami kami napag-usapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita ko ngayon at nagkita din kami ng kanyang abogado doon sa loob pero maikli lang yung oras. Pero bukas at sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Ako pala, meron ako mga meeting na kasama kanya legal. Ma'am, kamusta po si dating Pangulo today? Okay man, okay siya today. Nag-snacks kami habang nagkukwentuhan. Napag-usapan niyo ba, ma'am, yung desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1? Hindi, kasi bawal sa akin ang mag-discuss sa kanya tungkol sa kaso niya. Ang pinag-usapan namin ay yung mga aksidente sa dagat. Sa loob ng 2 linggo, nakatatlong aksidente na sa dagat at malungkot na marami ang mga namatay at marami pa ang hinahanap. So yung uncertainty ba, pinag-usapan namin ni Pangulong Duterte, yung kung ikaw yung mahal sa buhay na naiwan, na naghahanap, hindi mo alam kung buhay pa ba, patay na ba. So yun yung dun yung hindi ka makatulog, iyak ka lang ng iyak, yung uncertainty ng kanilang mga mahal sa buhay. So napag-usapan namin yun. VP Inday, what is your reaction doon sa nakakabahala na development na ambush attempt sa kay Mayor Ampatuan na ginamitan pa talaga, ma'am, ng RPG launcher? I strongly condemn these acts, especially that I come from Mindanao, dahil yung mga ganito na mga pangyayari nagpapakita ng degradation ng peace and order. Hindi siya napapansin ko sa mga otoridad, parang life goes on, normal lang na meron kang nakikitang RPG sa gitna ng daan, in broad daylight. Hindi yan normal at hindi yan dapat pinapalampas. Dapat merong malalim na investigasyon kahit pa man sabihin natin na namatay yung mga nag-ambush. Dapat merong malalim na investigasyon na paano nangyari ito at paano nagkakaroon ng RPG ang mga, siguro sabihin na natin, civilian. Kasi hindi naman talaga yun mga uniformed personnel. VP Inday, just to conclude this short interview, is there something you want to convey to the Filipino people, especially those who have become victims of the unfortunate occurrences of accidents sa waters, ma'am, yung mga pamilya? Oo, unang-una, nakikiramay tayo sa lahat ng mga pamilya ng namatayan dahil sa mga iba't ibang aksidente sa dagat. Pangalawa ay nagdadasal tayo na sana yung mga nawawala ay mahanap sila na buhay. At syempre, nagdadasal din tayo na yung mga tumutulong at yung mga nagre-rescue, hindi sila mapagod sa paghahanap sa ating mga kababayan na nawawala sa dagat. At paalala lang sa lahat ng mga kababayan natin, dahil ang Pilipinas ay isang archipelago. So, madalas tayo gumagamit ng mga sasakyang pangdagat at madalas bangka yon sa pagtawid sa mga isla. So napakahalaga na isipin nila yung kanilang kaligtasan. Unang-una dyan, tingnan muna nila yung bangka. Seaworthy ba itong bangka na ito? Pangalawa, yung panahon, weather. Kapag sinabi na kahit hindi mo nakikita ang ulan, kahit hindi mo nakikita ang malakas na alon, kapag sinabi ng marina,
kapag sinabi ng Coast Guard, huwag maglayag dahil may ulan or huwag maglayag dahil malakas ang alon, dapat sundin natin yon. Pangatlo, dapat meron talagang life vests. Minsan, or madalas, taken for granted yung life vest dyan na nakahay-hay din sa bangka. Yes. So, dapat talaga suot-suot yon habang sumasakay ka ng bangka. At mahalaga din yung dry bag. Yung kapag nasa tubig na ay safe yung cellphone mo, mga gamit mo. Gamit pang communication doon sa loob ng dry bag. Tapos, kapag delikado yung biyahe or delikado yung ruta or delikado yung lugar na yon sa pagbabiyahe sa dagat, huwag na lang dalhin yung mga bata. Kung hindi naman kailangan talaga na itawid sa dagat ang mga bata, huwag nang dalhin. At syempre yung mga matatanda at may kapansanan. So, yun yung mga paalala natin sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na paparating na ang summer ngayong March. Madami na ang magbabakasyon at tatawid ng dagat at maliligo ng dagat. Kailangan ulit-ulitin nila ang mga paalala para sa kanilang kaligtasan sa dagat. Maraming salamat po, VP Inday. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan namin, sa inyong pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa detention unit ng ICC. At syempre, lalong-lalo na ngayong araw na ito dahil hindi maganda yung balita sa kanyang kaso at nandito kayo para magbigay ng moral support sa kanya. At sigurado ako na may kwento yon ng abogado niya na pumasok ngayon doon si Atty. Thank you, VP. Thank you!